Hi Gemini, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Gemini, this is your weekly Gabay Tarot reading from February 22 to 28, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Gemini, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Gemini ngayong week na ito, February 22 to 28, 2026. May usapin po tungkol sa church, Gemini. At pwede din na tungkol sa structure na parang church. At sinabi din ng card mo dito, Gemini, na may power sa prayer. Oo. May power sa prayer. Pwedeng may nangyari na hindi mo kontrolado or may nais ka tapos yung taimtim talaga yung prayer. Pwedeng sinuko mo kay God lahat. Yung worry, lalo na yung worries mo. At humingi ka ng divine assistance. At sabi din dito na yes, have faith. Which is malaki ang faith mo kay God, syempre. And pwedeng may balak kayong bisitahin nga yung church or chapel. And may spiritual awakening. Wow, may justice na mangyayari, hustisya. Kung dati hindi pabor sa'yo, ngayon magiging pabor na for this week. Kung dati naging disbalance, ngayon magiging balanse na. Kung dati hindi nagkasundo, ngayon magkakasundo na. Yan. May hustisya po. Magiging balanse na. May masusunod dito. Masusunod yung gusto, desisyon, ideas, or plano. Pwede din na may authority person na kailangan na masunod. Like, yung rules, kailangan masunod siya. May usapin tungkol sa batas. May legal matters. Pwedeng kausap mo yung lawyer, or judge, or pare. Pwede din kausap mo yung medical specialist. Pwede din na may concern kasi isang cold-hearted na tao. Oo, na concern mo. Makaka-receive ka ng tulong, regalo, kasi this is the act of giving and receiving, Gemini. Pwedeng ikaw yung nakatanggap, pwedeng ikaw yung nagbigay. Oo, may nag-donate, may contribution, pwedeng naka-receive ng rewards, may proposal, yes, may proposal po, an offer, a gift, may nakita rin akong something expensive, yung luxury. Yan, pwedeng naka-receive ka ng mahal na gamit, mahal na object. Kasi may usapin dito tungkol sa object. Pwedeng jewelry ito. Pwedeng nakatanggap kayo ng mahalagang parcel for this week. Okay, so ang ganda nito, naka-receive kayo ng tulong or regalo. Pwedeng ikaw yung nagbigay. Kasi the act of giving nga. The act of giving and receiving. At ang ganda nito kasi makakatanggap ka ng malaking pera. Wow, claim nyo po, Gemini. Ang ganda po.
Pwedeng mana, pension or retirement or masaganang ani ng buhay. May nanalo? Yes, may nanalo dito. Oo, may nanalo. Tapos may luck, Luck, abundance. Klarong-klaro yung abundance dito. Gemini, may increase sa kita, sweldo, allowance, sa sales. This is about wealth. Yes. And this is good fortune, magandang kapalaran. Oo. Parang araw-araw ko na ito nakikita sa inyo, Gemini. I-claim niyo po. Okay? And success and prosperity is within your reach. Very confident yung energy ni Gemini. And nagbigay ka ng halaga, lalo na sa sarili mo. May inaalagaan ka dito, pwedeng sa money nga. Kasi this is about money ang nakikita ko dito. Success. Yes. And okay. So this is good fortune. Magandang kapalaran po. Okay, pwedeng may kausap ka, Gemini, pwede din po ikaw to, kung lalaki ka. Basta may lalaking energy dito, Gemini, na more than, I think 40 years old up. More than 40 years old nga. Pwedeng family member, brother, ba to, partner, basta lalaki po. Malakas ang kanyang energy, malakas ang kanyang influence. Yes, pwedeng kausap mo siya. Kasi itong taong ito ay nagbigay siya ng wisdom message. Yes. Again, pwedeng ikaw to or pwedeng siya. Nagbigay siya ng wisdom message sa'yo. Nang siyang dahilan na motivate ka. You're taking action with courage na dahil sa wisdom message na yun. Pwedeng mentor mo yan. May energy din dito ng isang attorney. Kanina, judge. Tama ba? May nabanggit ako. Okay, may judge nga. May judge. Ngayon, may attorney din ako nakikita dito. Nag-consult. Yan, nag-consult ikaw. And may kontrata din ako nakikita dito. Pwedeng sinasabihan mo siya na, may alinlangan ako sa nakasulat dito sa kontrata. Ano yung palagay mo dito? Ano yung komento mo dito? Yung nag-gather ka ng factual information, nagkonsulto ka. Kasi gusto mo sigurado. So, may kontrata. Okay? And may forgiveness din nangyari. May forgiveness. This is good. Forgiveness sa kanya, forgiveness sa situation. Okay? Forgiveness sa sarili. Again, pwedeng ikaw kasi this card tells us na offering guidance to some daily problem. Like may nag-open up regarding sa problem, sa concern, at nagbigay ng payo, nagbigay ng wisdom message. Okay? Gemini, may dito. I think alam mo to. Kasi may tao ditong cheater. Cheater, magnanakaw, manloloko. Oo. Yes. Kailangan itong malaman ka para ma-aware ka. So, ingatan niyo po yung mga valuable things niyo dyan. Lalo na't yung may na-receive kayong malaking pera. Okay? So, hindi ko kayo tinatakot ha. Kailangan aware kayo para mag-ingat kayo for this week. Mas mabuting walang mawala, di ba? Pwede din naman bagay. Kasi may object kasi ako nakikita dito na mahalaga sa'yo. Pwedeng sitwasyon, what I meant is opportunity. Like, gusto niya kunin yung opportunity mo. Pwede din ideas. Gagayahin niyo yung ideas mo na walang paalam sa'yo. Pwede din po na gagayahin niyo yung negosyo mo. Like, pwedeng patago. Like, anong tawag dito? Pwedeng bagay. Like, na-earn mo. 'Di ba? Na-earn mo siya. Like for example, na-earn mo siya ng 1,000 pesos. Tapos, gusto ko rin meron ako. Like,
okay lang sana kung meron ako na pagsikapan ko para maka-earn ako ng 1,000 pesos. Tapos, hindi. Like, Gemini, pasensya na po, naputol yung video. So, sana tayo. Gusto niyang kunin sa'yo. Oo, gusto niyang kunin sa'yo. Ayaw niyang mag-earn ng yung pagsikapan niya. Gusto niyang kunin sa'yo. May nakita kong ganyan. So, ingat na lang kayo. I think alam mo to kasi malapit sa'yo. Or di kaya walang nangyaring ganyan, kundi may toxic dyan na tao na kahit hindi direct sa'yo, kahit hindi ka nagsasalita, pagkasama mo siya, nadadrain ka. Nararamdaman mong pagod ka. Nangihina ka. So that is energy vampire. Na stealing your peace of mind. Pwedeng ginugulo yung ideas mo. Pwedeng ginugulo ka, like, parang maguluhan ka lang, trip niya. Or ugali na talaga niya. Oo, pero then hindi direct sa'yo na may mga masama siyang sinasabi, mga ginagawa na hindi direct sa'yo. Pwede din ganyan na nangihina ka. May nagsabi din sa akin ngayon na habang nagsasalita na pwedeng nakukuha mo siya sa through social media, like mga toxic na pag-uugali ng tao, tapos nararamdaman mo talagang nangihina ka na naiinis ka na nag-iiba yung mood mo. Like mawalay ka sa focus mo. So, iwas kayo. Iwas kayo sa mga ganyang tao. Stealing your peace of mind yan eh. Ako, yan yung ginagawa ko pag may sa social media na may trending na naging toxic. Iniiwasan ko talaga yan. Magpapahinga talaga ako na ayoko mag-scroll ng social media para hindi ako mabad trip. Oh, kasi still talaga yung energy mo, yung positive energy mo, yung peace of mind mo. Okay? So at least alam mo na. And something or someone taken away, like be careful talaga. Be careful kayo lalo na sa ideas, kasi may ideas dito, oh. Oo, may ideas ako nakikita dito. And this is a warning na huwag kayong maging careless sa mga mahalagang bagay dyan. Okay, baka ma-misplace mo din to. Walang nangyaring nakaw, walang nangyaring cheater, walang nangyaring pagtatraidor, toxicity, kundi na-misplace mo yung bagay. So, ingatan. May i-share ako sa inyo na saglit lang, baka makatulong din. Like, kung tumitingin ka sa isang bagay, like panyo, tumitingin ka na for 2 seconds lang, tapos wala kang iniisip. Like, tumingin ka lang, tumitig ka lang talaga. So, yan, ingatan mo yan. Okay? Itago mo. Kasi, marami na kasi ako na-experience na ganyan eh. Okay, ingatan mo. Lalo na may object kasing sinasabi dito. Okay? Or di kaya'y, yun nga, may dishonest sa'yo, nagsisinungaling. Yan. Loss of things or loss of opportunities or loss of connection. Okay? So, kunin na lang natin to. Okay, so sabi dito na money din to. Raise pa rin to, bonus, may bibilhin kang malaki. May panalo ha, may panalo pa rin. Oo, may panalo pa rin sinasabi dito. This is a second card. Winning, may refund, may raise, may increase, receiving a refund check, may bonus, may freebie, nakikita ko yung financial security mo dito. Stability, may fulfillment. Yes, fulfillment sa pangarap. At, anong tawag nito? Kasi sinabi dito, na ingatan ang ideas, ingatan ang money. Okay? Kasi
ano siya pinapakita dito. Pinapakita, pwedeng loss of money, like nawala, kinuha na damage, na gasta, ninakaw. Okay, hindi ko kayo tinatakot, kailangan maging careful lang, ingat lang po talaga. Energy para kay Gemini for this week, February 22 to 28, 2026. Gemini, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. At para sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, granted yung manifestation mo. Fulfillment sa pangarap, which is pinakita dito kanina. Oo, dito kanina na, anong tawag nito? Fulfillment sa pangarap. Na may solid beginnings, kakasimula lang sa trabaho, sa negosyo, sa mga ginagawa. May matatanggap dito kasi may nakita kong application dito, job application. Kahit ano man yung application na yan, matatanggap po. At maging bukas din sa mga advice ng nakakatanda sa'yo or may will experience sa'yo. Oo. Will experience. Will experience sa'yo. Pasensya na po ha. Well experience sa mga pinasukan mong karera. Kasi nakikita ko rin dito na may nagbigay ng wisdom message sa'yo at dito din. So, inayos ko ha. Pasensya na po. And may dina-develop kayo dito hobbies or skills para pandagdag income. You're very to talk sa mga ginagawa nyo ngayon kasi most likely yung energy mo nakaspend sa career and money. You're putting effort without rushing. Kasi kung tanong man sa love and romance ba to, nagkaroon na sense of stability, hard worker. Yay? Okay? Naging hard worker kayo kasi may target kayo, may project kayo. Gusto nyo maging stable. So, yung energy is sa gawain nyo nga, sa career and money nyo. Para magkaroon ng magandang future. Okay, Gemini, andito din yung tutol, which is lumabas dito. Tutol sa inyong desisyon, ideas, or plano. Nasaktan ka kasi it might be nag-expect ka na supportive itong taong ito. Nag-share ka sa ng ideas kanya tapos akala mo supportive siya pero hindi pala, ginugulo ka. Natandaan nyo yung sinabi kanina. Lumabas po siya dito sa tarot cards nyo. Tapos disappoint ka and that's normal. That is, your feelings is valid. Kailangan mo lang mag-move forward. Kasi it doesn't mean na may tutol, hindi na masusunod yung gusto mo. Kailangan mo magtiwala sa inyong sarili. Pwede din po tungkol to sa taong na nangingialam, nakisawsaw. Oo. Pwedeng sa relasyon to, na isang third person. Pwedeng third party concern din to. So, kunin nyo lang ha kung ano yung naka-resonate sa iyo. Kasi minsan may mga viewers na takot sa may i-mention akong third person. Oo, pwede kasi yung third person na third party concern sa love and romance. Pwede din pong nangingialam sa iyo. Nakisawsaw sa iyo, ginugulo yung mga ideas mo, decision mo, or yung taong hindi supportive sa iyo or sa inyo. Okay? So, yan. Tandaan nyo yan ha, kasi minsan hindi ko yan ina-explain. Okay, so saan na tayo?
career and money niyo po, Gemini. Okay, may nakita ako ditong may numuong romance sa workplace mo or yung partner mo katrabaho mo po. And this card also means may makipag-business partner sa'yo or makipag-teamwork. And gustong-gusto mo yung career mo, Gemini, kasi nagbibigay ito ng financial stability sa iyong buhay at nagagawa mo yung passion mo at the same time. At sabi din dito na feel free yourself para makapag-isip ng maayos. Kung nais mo ng promotion or gagawa ka ng business investment, yes, business and investment, hindi mo na kailangan ng pahintulot to move ahead. Magtiwala sa inyo ang king talino. Tapos, mas gusto mo magtrabaho mag-isa rather than in collaboration. Naghanap ka ng sagot sa inyong mga katanungan dito, solusyon sa inyong problema, at nasa iyo yung sagot. Nasa iyo na yung solusyon. So, all life's answers are within you. Within you. So, kailangan mo lang makinig sa iyong sarili. Gemini, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated ba kayo sa reading natin. Okay, para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, strong, confident, and compassionate kayo sa isa't isa, well-established and successful sa inyong relasyon. At sa mga single dyan, may makilala kang taong very passionate sa gusto sa buhay, charismatic, masayahin, maano din ideal type mo po ito, Gemini. Okay, sa mga single, actually kayong lahat, gusto mo ng space, kanina pa to eh. Dito gusto mo din ng space. Gusto mo ng space kasi para makapag-isip at makapagpahinga. Alam niyo naman ang space that hindi yan negativity, kundi maganda yan para sa inyong sarili at sa inyong relasyon sa kapwa. Oo, kasi that is a respect for yourself, to your person, to someone else. Sa inyong relasyon, respect yan. Kasi kung walang space, sakal. Oo. So that is a respect. Kailangan talaga yan. Sa mga lahat ng mga successful dyan sa mga relasyon, sa buhay nila, sa personal man, may space yan sila. Kaya naging successful sila kasi may space. At may nakita ako dito, Gemini, na may balak. Balak pa po ito ha. Balak na makipag-reconnect sa iyo ang isang tao na nagkaroon ka ng loss of connection. Na may balak siyang, malapit to sa iyo eh, nagkaroon ka ng loss of connection tapos may balak siyang bumalik sa iyo para mag-reconnect. Kasi lumabas din dito yung loss. Pwede nga hindi to object, kundi yung loss of connection sa isang tao na may balak na bumalik sa iyo, na mag-reconnect sa iyo. Now, kung gusto mong itong iniisip mong tao na nagkaroon kayo ng loss of connection, kung gusto magkaayos kayo, ipag-pray mo. I-pray mo kay God. Okay? So, parati ko yan nakikita sa inyo. Yung may balak na bumalik. And this is also transformation. May pagbabago na mangyayari. Okay, so sabi dito, nagpahinga ka dito. So, same pa rin. Andito siya at dito din. Na nagpahinga ka para makapag-isip at makapagpahinga nga. Space. Para sa pagbalik mo, re-energize ka na at maayos mo na. Okay, maayos mo na.
Kasi nakita ko dito pwedeng napagod ka, na-stress ka, or naguluhan. Kaya nag-decide ka na magpahinga. Okay? So yan po, pag-imanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat po.